patuloy na paglalim ng kwentuhan namin ni Governor V, di na maiwasang maging mas personal na ang usapan. Okay, mapunta naman po tayo kay Luis. Okay. Syempre, Ayan ang gusto ko. di ba po, alam naman po natin yung naging story nung love life nyo Yes. at kung paano, anong nangyari. Yes. Paano po nyo ipinaliwanag kay Luis, lalo na po nung maliit siya, yung situation nyo ni Tito Edu? Alam mo kay Lucky kasi, I think, he was 4 years old that time. Naging honest kami sa kanya. Ang ginawa namin nung medyo hindi maganda yung nagkakaproblema kami ni Edu noon, ang ginawa namin, I think si Lucky was 4 years old, dinala namin siya sa isang lugar, sementeryo pa nga para tahimik. And then doon namin siya kinausap. Ewan namin kung naiintindihan niya or hindi. Pero pinaliwanag namin na we're having problems, anak, baka mommy and dad cannot be together first, but we love you so much. Whether naiintindihan niya o hindi, but we were honest to him para sabihin yon. And then, isa siguro na nakatulong kay Lucky ay kung ano yung sinasabi namin, yun ang nakikita niya Kasi hindi kami nagtatago kay Lucky. So, but the love from Edu as the father and the love from me as the mom or mother, palagay ko ay in a way naramdaman ng anak ko. Kasi siyang priority namin, hindi yung mga sarili namin. Alam ko na kung anong gagawin ko. Yun. Kaya na yan, ha? Pwede na yan. Okay po. Paano niyo po i-describe yung relationship niyong dalawa ni Luis? Gaano po ba kayo ka-close? Si Lucky kasi, hindi ko masyadong natutukan kasi nung time na ipinanganak ko siya, that was the time meron akong problema sa pera. Marami akong demanda, may issue, may kaso ako sa BIR, frozen yung mga assets ko kasi may mga demanda. So, pagkapanganak ko kay Lucky, 2 months, mga 2 months pa lang siya, trabaho na ako uli kagad for me to recover. Pero nung naka-recover na ako, palagay ko'y sobra naman ang tutok ko sa anak ko. Parang bumawi ako. Lalo na nung nag-mature pa ako, alam ko yung responsibilidad ko sa kanila. And doon ko na-realize nung nag-mature na ako na anything kaya ko ipagpalit kahit buhay ko basta sa mga anak ko. Yes. Totoo yan. Alam mo yan, Apo, you're a mom. Apo, totoo po Pagpapalit yan. mong buhay mo talaga. Totoo yan. So ngayon, ganun ako katutok sa kay Lucky at saka kay Ryan. Kaya ang tawag nila sa akin, makulit, di ba? Walang dadaan na araw na hindi ko chinecheck kung nasan sila. Alam ko lang kung nasan sila, okay na ako. Ganun po talaga. Di ba? Dati iniisip ko na, bakit kaya ganito? Kulit-kulit ng mami ko, ganun. Oo, Pero ngayon ngayon. alam ko na, ma, si Jazz, ganun. Tama. Ganun, ako na yung pinakamakulit. Oo, ma'am ka na nga rin Pinaka-protective, pala. ganun. So, naiintindihan mo yung gusto ko sabihin. Ganun talaga po. Tita, si Luis po ba yung tipo ng anak na talagang open? Yung Yes. nagko-confide ng mga Yes. bagay? I think that's one thing na pwede ko ipagmalaki. Hindi ko alam, hindi ko naman sinasabing perfect akong nanay, but siguro yung pagiging liberated kong nanay, alam mo ibig sabihin, liberal akong nanay, hindi ako yung mother knows best, parang lahat, dapat ganito, ako nanay mo, ako, hindi kinalakihan ko na rin kasi na even ang mga magulang should adjust to your children, especially now, Generation ngayon. para walang generation gap. It's computer age na, technology na. Yes. Kailangan sumunod ka sa panahon para hindi tayo nagkakaroon ng gap sa mga anak natin. And dumarating yung time, open pa rin sila sa iyo because you're liberated. Yes. So I can be a mother, I can be a friend, I can be a barkada. Kahit yung klase ng salita niya, like, pag tinetext ko siya, what's up, anak? What's up? Ganyan, di ba? What's Yeah. up? What's up? Howdy. So, siguro, in a way, naging plus factor yun para ang tingin ng anak ko sa akin, not only as a mother, but barkada. Kaya pwede niyang sabihin yung gusto niyang sabihin. Kahit na heartbroken siya, tita. Ganun. Yeah, oo. Pero kasi hindi rin ako pakialamerang nanay. Pag alam kong may issue yung anak ko't malungkot, isa lang tatanungin ko, son, are you okay? Pag sinabi niya, I'm okay, mom, okay na ako. Just pray, anak. Ganun lang sinasabi ko, now, mommy is just here. So, yun lang. Pero alam kong malungkot siya. And affected din ako. But, I don't ask, bakit anak, ano nangyari? I don't ask. Malaki na si Lucky. Ibinibigay ko yung responsibilidad na yun sa kanya. Hanggat kaya niya, siyang gagawa ng paraan. Pero alam niya na nandito lang si Mommy na laging nakasuporta sa kanya. Tinetext ko siya o kausap ko siya na, just pray, anak. Pray lang. Kaya mo yan. Oh my God, anak. Tomorrow is another day. Baka you're not meant or, long way to go. And I'm talking through experience. O, di ba? Oo nga. Ganon lang sa mahal. Mapunta naman po tayo sa present na. Okay. So,
ano pa po ba ang hinihiling ng isang Vilma Santos? Parang feeling namin parang nasa inyo na po lahat, kompleto na. Pero ano pa po yung wish nyo? Para sa sarili nyo, para sa family nyo? Ako, at this point, ano na ako more on pasalamat na. Kasi hindi lahat ay may blessings na natanggap ko. Yes. So, kahit na kuminsan may problema ako, ang ginagawa ko, I count my blessings. Para bang, napakaswerte mo na mga, aangal ka pa. Yung para bang ganon. So, but again, if you will ask me, I'm not aiming for more. Right now, I'm living comfortably. Marami akong responsibilidad sa buhay. I'm a wife, I'm a mother of the province of Batangas. I still have my career, kahit paano, kahit third priority na. But everything seems to be turning okay Kaya kahit marami. Basta't ang point ko lang, kakayanin mo yung trabaho when you are inspired. Yes. Hindi, napapagod ka, pero pag inspired ka, yung pagod mo masaya. Malapit na po yung birthday nyo. Ano po bang mga plano nyo? Magte-36 na nga ako. Apo. Ba't kayo tumatawa? Kaka-insulto kayo, 37 ako ngayon. Opo. November 3, 36. Paatras ng bilang. Okay. Itong birthday kong ito, medyo bibigay ko muna sa pamilya ko. Opo. Kasi itong mga taong ito, talagang it was all work. And it's no joke. It's mentally, emotionally, physically draining. At pareho kaming mag-asawang nagtatrabaho. So, etong birthday kong ito, nagpaplano kami even for a 2-week vacation. Just for a breaker lang, just to unwind. At doon ko na rin isa-celebrate yung birthday ko. And then maybe, pagbalik ko na lang yung a get-together with some friends. Ganon. Invited po ba kami? Oo naman. Definitely. Kailan naman po namin Palagi ka namang imbitado Thank you po. Problema lang, availability mo rin. Okay. Thank you po. Kailan naman namin kayo makikita sa big screen? Kailan po nyo planong gumawa ulit ng pelikula? Excited ako kasi nakapagpaalam na rin ako sa Batanggenyo, sa mga constituents ko. Sabi ko, parakit naman Magtatatlong taon na since in my life. Sabi ko, kahit isang movie lang. Because I owe it to my audience too. I owe it to my fans. Mga fans, too. Tama? yes. Na hanggang ngayon ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa akin. At alam naman yan sa Batangas. So ngayon, napayagan ako, I can do one film, yung The Healing. Kasama ko si Kim Chiu. Pero ang target showing nito would be next year na. Pero at least I'm doing one movie now na I'm excited kasi nakaka-miss din ang show business. Aabangan po namin yan. Manonood kami. Sa future po, ano po yung mga gusto nyong maalala ng mga tao kapag naririnig nila yung Vilma Santos? How do you want to be remembered by people? Naku naman, may isang Vilma Santos kahit pa paano nagbigay ng magandang contribution sa industriya ng pelikula. And then as a public servant, isang Vilma Santos, first woman public servant dito sa Batangas, na ginawa rin ng lahat para makapagsilbi at ibalik ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Batanggenyo. And then as a mother, siguro, alam na nila yon na merong isang nanay dito na handang ibigay ang buhay para sa kanyang pamilya. Ang sarap naman. Meron po ba kayong maibibigay na mga advice sa akin bilang isang mommy at isang actress? Okay. Bilang isang actress muna, sa experience lang, it's not even an advice. It's more of sharing. Bilang isang actress, marami tayong nakikita ko na nasa industriya na parang hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung career. Alam mo, ibig sabihin, para bang don't take your career for granted. Kasi job po yan, trabaho po yan. At ang maganda pa, ibang klaseng trabaho ang sa industriya or show business. So, don't take it for granted. Seryosohin mo to, and then don't stop honing your craft. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na marami ka ng awards parang ikaw na ang pinakamagaling. Of course not. Magaling ka lang ngayon sa huli mong pelikula, pero you can never tell sa susunod. Depende yan sa project. So which means, up to this time, even in my case, it's a non-stop learning. Yes. Tuloy yan hanggat alam mong may matututunan ka, i-welcome mo yun. O bago ito, challenging to. So, hindi
hindi ka nakakasigurong may awards ka, parang ikaw na ang the best. Hindi. Yes. It's a continuous learning and continuous honing your craft as an artist. So, do it and take it seriously. At tatagal ka dyan, pagka ganyan. And then yung honesty mo lang. I mean, we're not saying we're perfect. Hindi po kami perfecto. Tao rin po kami. Apo. Pero there are times na mas gusto nilang honest ka. I think that's a big plus factor sa audience mo sa bansa. Now, as a mother, isa lang, very simple. Just be truthful to your kid or to your family. Yun lang, magpakatotoo ka lang sa pamilya mo. And I think you will earn the respect as a mother. Thank you po. Thank you, Maraming Jen. salamat po. It's an honor. Tapos na? Opo, tapos na! It's an honor po na pinagbigyan nyo kami at ang Showbiz Central na makapasok dito. Thank At you. maraming salamat po sa oras nyo. Maraming salamat din po, Showbiz Central, sa pagbisita. Malaking karangalan ko po na maging guest ni Jen sa amin pong one-on-one. And it's good to see you again, Jen. And see you more often. Thank you. I love you. I love you, Tita. Proud of Advance you. happy birthday po. Thank you. Ito po. Proud of you, Advance ha? happy Keep up the good work, birthday. ha? And you take care of Lucky, ha? Yes, Tita. I will. Mahilig ka, no? Take care of my son, ha? Alger, naghiwalay ang kaluluwa at katawan habang natutulog.